Kumusta kayo lahat? Ngayon ay may bago na naman akong inassemble. Hindi ko lang pinakita yung paggagawa kasi napaka-common na naman ang pag-welding ng mga ito. Anyway, marami na rin akong ginawang mga ganitong kalan ni mantika. Okay, so this time, ang ginamit ko ay medyo malaki. Sandali, kukuha muna ako ng metro para nalalaman nyo kung ano talaga ang nomenclature na ito. Okay, so sukatin natin ang nomenclature ng aking ginawang bagong kalan ni mantika. This time, ang ginawa ko ngayon ay tube or pipe. Ang outside diameter na ito inside diameter lang ang muna ang kunin natin. Inside diameter, yan, 6 inches yung pinaka inside diameter niya. Then yung kanyang height 4 1/2 inches. Bali ang kapal niya 6 mm ang kapal ng ating pinaka pipe. Bali yung taas ay 4 1/2 inches ang taas. Tapos ang inside diameter eksaktong 6 inches. Okay, so inassemble ko to kahapon pa. Madali lang naman ang paggawa kaya hindi ko na masyadong i-binidyo para mabilis. Then ang kanyang nozzle, eto, detachable. Eto ang kanyang nozzle. Hindi pa ito nagagamit, ngayon pa lang. So ang total length niya, yan, 3 1/2. 3 1/2 inches. So ito ang ginawa kong bagong nozzle. So kung mapapansin nyo, puro ito rivet kasi naputol yung aking talim. Kaya nag-reduce ako. So nagalang gawa ng paraan. Kinakalang palitin ko yung butas. Kaya blind rivets ang naisip kong remedyo. So yung unang layer, yan ay 32 pieces. 32 peraso yan. Nasa ibabaw. Then yung pangalawang layer, 4 na peraso. Yung pangatlo, 4 na peraso din. Then yung pangilalim, yan ay 8 peraso. Okay, yung 4 dyan, walang rivet. So 4 lang ang may rivet sa bandang ilalim. Okay, so susubukan ko ang performance nito. Ito ay talagang brand new sa pagkakagawa. So kung mapapansin nyo, wala pa talaga siyang bakas ng pinagamitan. Talagang bagong-bago ito. Ngayon ko pa lang ito tetestingin ng performance nito.
moment of truth ulit. Titingnan natin kung gagana, kung ano magiging performance nito. Okay, by the way, hindi ko pa nilalagyan ng curve kasi hindi ko pa masyadong nakikita kung tatama yung ating apoy dito na manggagaling sa ibabaw. Baka bumanggana sa ating sa ating pinaka-chamber. Kaya hinayaan ko muna. Just in case na medyo malayo pa, po pwede ako maglagay ng curve. Pero kung hindi na kinakailangan, so hindi ko na kinakailangan lagyan ng curve. Okay, so ito yung kanyang tsura. Okay, so yan ang kanyang pinaka-output. Okay, so ang aking lagayan ng mantika o daanan, ganito lang design. Para pagdating sa lugar na to, hindi lalabas ang usok. Para stopper ito rito. Magkakaroon kasi ng pondo ito rito eh. So yung usok hindi na lalabas. Then ang ating daanan ng hangin, medyo inislant ko ng pataas. Hindi ko na iniksakto ng 90 degrees. Kasi may chance na yung langis dumaan sa ating daanan ng hangin o mag-overflow. Ngayon, para hindi masira yung aking blower, ka-order ko pa lang naman nito, bagong-bago. So, ganun ang ginawa ko. Medyo inangat ko ng konti. Para just in case na may pumatakbang langis, hindi siya makakarating sa aking blower. So, sa experience ko, kasi kung diretso lang, may nabaybay pa rin na langis. Kaya yung isa kong unang blower, medyo nanganganib na. Okay, so eto ngayon ang ating tetestingin ngayong araw na to. Okay, so ang gagawin natin ngayon, ito yung use oil. Talagang purong use oil. Walang ibang halo talaga ito. Talagang use oil yan. Ayan. Hindi ito hinaluan. Talagang use oil lang talaga ito. So, first time ko itong gagamitin. Ngayon pa lang talaga. So, malalaman natin ang performance nito. So, ito ay the moment of truth. Kumbaga sa ano eh, ngayon pa lang natin malalaman ang performance nito. So, ang procedure, babasahin muna natin yung pinaka-flooring ng ating chamber ng langis. Lalagyan natin. This time, hindi ko muna ito lalagyan ng hindi ko lalagyan ng feed. Ibig sabihin, wala munang manggagaling dito. Kung ano lang ang level na nandun sa chamber para sa langis, doon lang muna tayo magre-rely kasi fire test pa lang naman ito. Pagka okay na, then pwede nang i-mass production yung ating nozzle. Okay, by the way, pan-testing ko rin lang itong ating pinaka-chamber na ito. So, lahat ng mga nozzle na gagawin ko, dito ko ipa-fire test. So, itong magiging pinaka-reference na chamber sa mga gagawin ko pang ibang mga nozzle. Kasi bagong design ito, itong aking nozzle na ito. Okay, so may pong sindi ako, kerosene. Then, ang langis, so ilalagay na natin yung langis doon sa ating chamber. O, bagong-bago pa talaga ito, hindi pa talaga nagagamit yan. Medyo malaki itong chamber na to, kaya medyo marami ang ilalagay natin dyan. Okay, so nalagyan na natin. Next, lalagyan natin ng konting, yung ibabaw, lagyan natin ng konting kerosene para pinaka-kinder niya.
Then next, para safe ang ating pagpapaliyab, itong aking fire kindler. Babasahin lang natin to ng konting kerosene, then dito tayo magsisindi. Hindi na tayo maglalagay ng mga kung ano-ano sa loob ng chamber kasi marurumihan, magiging carbon yun doon o hindi siya masusulog. Sagabal yun sa operation ng ating kalandi mantika. So babasahin lang natin to para sindihan natin. Okay? So una, hindi muna natin bubuksan ng blower. Hayaan muna natin siya ng mga ilang seconds na magliyab. So gaya na sabi ko, para safe, gumamit ng fire kindler para hindi masyadong malapit sa apoy. Okay. Okay, so nagliliyab na siya. Ayos ko lang yung camera. Ngayon, pwede na nating sindihan ang ating blower. Buksan ang ating blower. Okay, so babalik na rin ko lang. Okay na yan. Maski hindi nabalik na rin ang camera. Sige, babalik na rin ko para nakikita nyo maigi. Ito ang kanyang performance. Hindi. Okay, so itong nangyayari ngayon sa kanya. Kasi hindi lang yan. Medyo may kaunting orange. Pero tolerable naman. Nawawala-wala rin naman. Mahangin nga lang tong pwesto ko. Kaya ganyan ang itsura ng apoy. Hindi ako masyado makalapit kasi baka masunog na naman yung cellphone ko. So ganyan ang nangyayari sa loob ng burning chamber. Ang setting niyan, in-adjust ko na sa sa kalahati. So antayin natin, tingnan natin kung makaka-recover yung ating apoy. Ang inaantay ko yung magkaroon ng jet sa ibabaw o may lumabas na apoy dyan sa ating pinakaibabaw na portion ng mga butas. O kung blue flame ang ipoproduce nito. Okay, so in-adjust ko lang yung ating nozzle. I mean yung ating blower. Nilagay ko na siya sa ito. Almost 100% sa ating blower, sa ating setting. First time ko itong sinindihan ngayon pa lang. Tinitingnan ko pa yung performance nito. Pinag-iinit ko pa kasi hindi pa masyado mainit yung ating chamber. Kaya nahawakan ko pa ng kamay. Hindi pa siya masyado mainit. Pag nag-init na to, mag-iiba ng performance yan. Titingnan natin kung mag-i-stable yung kanyang apoy. Okay, so far so good. Medyo visible na yung ating pangibabaw na parte. I mean yung blue flame napoproduce na sa ibabaw. Ayan. Ang titignan ko rito kung babangga ito sa chamber. Pag bumangga ito sa chamber, babawasan ko tong chamber na ito para free ang ating mga sumisirit na apoy sa ibabaw. So napapansin ko medyo parang bumabangga sa mga gilid-gilid. Ayan yung mga blue flame na yan. So mula dyan, medyo tatabasan ko pa itong ating chamber. Ewan ko lang kung mag-i-stable na ito. Ibig sabihin kung talagang ganyan na yung performance na ito hanggang sa mag-init siya. So hindi ko na yan dinadagdagan ng feed. Yun lang ang nilagay natin na kuwang kanina na gatong. So far, nabubuo na yung pangibabaw na mga apoy na ito. Halos invisible siya. May kaunting orange na sumasama. Hindi ko malaman. Siguro medyo basa ang ating langis.
Medyo may kahalong tubig. Pero parang okay naman ang performance. Konting sabit lang sa chamber kasi bumabangga ng kaunti. Mga siguro mga 1/2 ang binabangga ng ating apoy sa ating chamber. So ibig sabihin baka putulan ko pa ito. Antayin natin ang performance nito. Talagang pulang performance nito. Yan, medyo nakaka-recover na talaga. Nag-i-stable na. So, okay din yung nozzle na nagawa ko. Maganda rin ang performance. May umahalo lang na konting yellow galing sa loob. Yellow at saka kuwan. Mahangin kasi rito sa lugar ko ngayon. Ayan, nasa may bintana ako. Okay, so parang okay naman siya. Paminsan-minsan nagkakaroon ng orange. Siguro sa langis yun. Okay, so ipupul natin yung blue. Adyan muna sa 8. Tingnan natin. Pwede itong pampiesta, itong ano na to. Medyo lalayo ako kasi masyado mainit. Ayan, kung makikita nyo, blue na yung output nya. Tingnan natin kung magtatagal talaga yung nilagyan natin na halos kulang-kulang isang basito na mantika, na used oil. Okay, isasagad na natin yung ating blower. Mag-iiwan lang ako ng 10%. Okay, nakatodo na yung blower natin dyan. Okay, ang main purpose ko nito, makita kung saan natama yung blue flame sa chamber. So nakikita ko na bumabangga siya sa ating chamber. So babawasan ko pa yan ang chamber natin. Medyo magbabawas pa ako ng mga 1/2 o 1 inch. Kasi bumabangga yung ating pinaka blue flame sa ating chamber. Medyo didistansya lang ako kasi kahapon nasunog yung likuran ng aking cellphone, yung plastic cover. Mahirap na, nag-iisa lang tong cellphone ko. May umahalo din na konting yellow orange pero nawawala din. Siguro sa langis ito. Pero okay na ang performance ng ating pinaka-nozzle. Satisfied na ako sa performance ng nozzle natin. Ayan ang ating bagong produce na nozzle. Pwede nang ipang mass production ito. Hindi na ako maglalagay ng langis. Titignan natin kung hanggang saan ang itatagal ng aking nilagay kanina na langis. Yun lang ang laman yan. At kung ano talaga ang performance nito hanggang sa masaid siya. Mahangin kasi rito kaya nagaganyan siya.
Okay, lalayo lang ako ng konti at medyo mainit talaga. Okay, yung ganyang klase ng apoy, pag isinalang natin dyan yung ating mga kawali, kulay blue na yung magbabaybay niyan sa ilalim. Pwede ko na itong lagyan ng patungan ng kawali o kaldero. Hindi ko pa nilalagyan kasi tinetest fire ko pa nga lang ito. Pero okay naman. Okay naman ang performance. Yung pabago-bago ng apoy na yan, depende yan sa used oil na nilagay natin. Ang lakas ng puwersa na ito. Ang lakas ng lagablab. Siguro kinukulang na yan ng langis kaya ganyan ang performance niya. Hindi ko makita yung level ng langis. Pero okay na ito. For the meantime, tinakpan ko muna ito para hindi ko muna malagyan itong ating kuwan. Kasi may nalabas na usok. Kasi wala pa tong pondo rito. Hindi ko muna nilagyan to ng langis tong lugar na to. Hindi kaya tinakpan ko muna. Pagka kaunti na siguro yung langis kaya siguro nagaganyan. Okay, so ang purpose ko nito, kaya ko to sinindihan para makita kung bumabangga yung mga blue flame sa ibabaw. Pero sa tansya ko, parang hindi na yata kinakailangan bawasan pa tong chamber na ito. Gagawan ko muna to ng patungan sa ibabaw ng kaldero. Okay, so meron ako ritong kaldero. Tingnan natin kung blue flame nga ang ipoproduce nito kahit na may konting yellow flame ito. Tingnan natin kung blue flame. Ayan, blue flame ang nilalabas. Pagka nalalagyan ng blue flame na yung nagiging output, nawawala yung orange, ang init. Ayan, tingnan nyo. Init. Blue flame na yung bumabaybay sa gilid. Okay, so pwede na ito na kuan na hindi na muna bawasan ng chamber kasi plano kong putulan eh. Pero yung nabaybay pagka nilalagyan natin ng salang ay kulay asul na rin. Kaya ang kulang na lang yan yung pinakapatungan mismo ng kaldero. Okay, so medyo nagbabago na yung performance nito kasi siguro kinukulang na ng langis. Kinukulang na ng fuel sa loob.
Okay, so far, so good. Sa tingin ko, pwede ko nang itong mass production tong ganitong klase ng nozzle. Okay naman ang performance ng nozzle na ito. Depende siguro sa langis yung ilalagay natin, kaya nagbabago ng performance yung apoy. Pero yung blue flame nananaig pa rin. Ayan, kitang-kita naman talaga, nakaka-recover ang blue flame. Baka siguro may kaunting tubig o depende sa klase siguro na langis. Purong use oil lang yung ating nilagay ngayon. Wala tayong ibang hinahalo dyan. Lalayo lang ako at medyo talagang mainit. Medyo matagal din yung nilagay natin na use oil. Matagal din ubusin. Okay, subukan nating pahinaan yung blower kung anong tingnan natin kung anong magiging performance. Okay, so ilalagay ko sa kalahati lang. Ayan, kalahati ang ating blower. Ayan ang performance pagka kalahati ang ating blower. Ang setting ng blower. Okay din naman. So itong aking bagong gawang kalandi mantika ngayon. Lalayo ako, talagang mainit. Hindi pa rin ako nagdadagdag dyan ng feed. I mean ng gatong ng use oil. Yung pa rin yung nilagay ko kanina. Kaya medyo matagal din maubos. Tutungtong lang ako, titignan ko yung loob. Hindi ko masyado makita eh. Okay, so ito ang performance ng aking bagong gawang kalandi mantika. Pagka humahangin, nagbabago yung nagbabago siya pagka may dumadaan na hangin.
Okay, so parang malapit na maubos yung ating mantika. Parang kita ko na yung flooring. Ayan, malapit na siya maubos. Antayin natin hanggang sa maubos ito. Okay, wala na laman yung ating flooring. Ayan, oh. Halos wala na. Halos side na yung ating flooring. Wala na ako nakikitang mantika. Ubus na talaga yung ating mantika sa loob ng flooring. Pero patuloy pa rin siya sa pagbuga. Konti-konti na lang siguro yan. Pero blue flame pa rin ang kanyang output. Gaya ng sabi ko, antayin natin na maubos yung ating ikinarga na used oil. Tingnan natin kung ano magiging performance hanggang sa dulo. Siguro sa hangin yan, kaya nagbabago-bago ng kulay. Kasi blue flame naman siya, oh. Kaya kung mapapansin niyo, halos wala na yung wala na mantika sa flooring. Talagang visible na yung flooring. Ayan, kaya hindi na natin masyado makita siguro. Kaya nagbabago siguro yung apoy. Kasi wala na talaga. Side na yung ating mantika. Yung ating used oil. Ayan, oh. Side na yung ating flooring. Wala na akong makita. Hindi na visible yung used oil. Halos flooring na lang yung nakikita natin. Pero bumubuga pa rin yung ating kalat de mantika. Ayan, lumalaban pa rin. May apoy pa rin siyang pinoproduce. Hindi ko na nilagyan ng feed. Hindi ko na binuhusan uli ng used oil. Aantayin lang natin na masaid yung pinaka nilagay nating used oil kanina hanggang sa maubos. Gusto ko makita performance nito hanggang sa masaid yung pinaka used oil niya na nilagay natin. Kung may gatong yan, I mean kung marami pa yung used oil, stable yung pagka blue niyan. Kaya lang naninimot na lang siya, oh. Wala, flooring na lang talaga nakikita ko. Wala na talaga mantika. Wala na talagang used oil. May nasisimot pa siyang konti. Pero wala na talaga. Ayan, oh, kitang-kita nyo yung flooring na lang talaga. Wala nang laman yung ating chamber. Wala nang used oil na laman. Okay, tumagal din ang yung ating nilagay kanina na used oil, yung ganong karami. Tagal maubos Tagal maubos ang apoy pero wala na laman yung ating chamber, oh. Wala nang mantika. Flooring na lang yung nakikita ko. Kanina pa yan. Hindi ko dinadagdagan ng feed yan. Sinaraduhan ko nga yun dun, eh. Ano? Nakasarado yung ating daanan ng mantika, ng ating used oil. So yan ang performance kapag kaunting-kaunti na lang yung ating mantika, ang ating used oil. Sinasaid na lang niya.
Uubusin natin yung laman nito, yung pinaka use oil na nilagay natin. Para nakikita nyo yung pinaka-performance kung ano ang performance ng ubos na yung use oil sa loob ng chamber. Kaya kung nakikita nyo talagang flooring na lang yung nakita ninyo. Wala na talagang halos mantika, oh. Wala na halos talagang use oil, oh. Flooring na lang talaga yung nandun sa loob. Pero ayan, nakaka-recover pa rin siya, nagiging blue pa rin siya. Ayan, wala na talaga. Pagka humahangin, nagbabago ang kulay. Ayan, flooring na lang talaga yung nasa chamber. Ang tagal. Wala na talagang feed. Wala na talagang use oil sa loob. Ayan, simot na. Bakal na lang nakikita ko sa flooring. Wala nang langis, wala nang use oil na nandoon. Wala nang pondo. Pero ang tagal pa rin, kanina pa to ay parang mamatay. Ayan nagbabaga na ngayong ilalim. Ay, mamatay ng apoy nito. Wala nang langis. Wala nang use oil. Pero diretso pa rin sa pagliyab. Ayan wala na talaga. Flooring na lang talaga. Visible na visible. Flooring na lang yung nasa loob. Wala na talaga siyang kalangis-langis. Antayin lang natin na mawala talaga itong apoy na ito. Para ma-drain na maigi yung ating pinaka chamber kasi gagawin ko pa ito mamaya ng pinakapatungan ng kaldero. Ay nako, flooring na lang talaga yan. Wala lang talagang use oil na nakapalibot dyan. Ang tagal pa rin mawala ng apoy. Okay, pag na-drain na lahat ng use oil, madali na ako makakapagtrabaho. Lalagyan ko na to ng pinakapatungan ng kaldero. Ng kawali. Grabe wala na talagang langis sa flooring, nagliliyab pa rin. Kukuha akong pasundot para nakikita nyo maigi. Grabe wala na talagang laman. Wala na mantika. Grabe wala na talaga. Ito, carbon na lang ito. Ang tagal maubos. Puro flooring na lang talaga nakikita ko.
wala na talagang langis yung ating kuan, ang ating chamber. Flooring na lang talaga. Pero nag-aapoy pa rin. Yan, pawala na. Paubos na yung ating fuel. Ang maiiwan na lang talaga dyan yung pinaka-carbon ng ating langis. Tagal pa rin mawala. Wala nang langis na dumadaloy. Oh, hindi ko na nga nilagyan yan eh. Yung nagkukulay orange na yan, mga carbon yan ng ating langis. Kasi marumi yung ating langis. Mga carbon lang yan. Ayan oh. Carbon na lang yan. Yung nag-orange yan, mga carbon lang yan. Pero yung langis mismo, ubos na. Wala na talaga. Carbon na lang yan, oh. Wala na, oh. Solid state na yung ating mga carbon. Wala nang liquid na nasa loob. Naging uling na yung carbon. Okay, talagang pawala na siya. Wala na kasi talaga siyang fuel. Wala na talaga ang langis. Puro ang natira na lang ay mga carbon na lang ito. Yung dumi ng ating pinaka langis. Ayan o. Nagliliparan na. Kasi ano na siya. Solid state na. Hindi na siya liquid. Kinakailangan madrain ko lahat ng langis para kasi magtatrabaho pa ako rito. Lalagyan ko pa siya ng patungan ng kaldero para malinis yung pagtatrabahuan ko, hindi nagtatagasan yung langis pagka inayos ko to. Okay, so halos pa wala na. Ayan, wala na talaga. Side na. So yun yung mga carbon na naiwan. Kaya mas advisable na malaki yung ating opening ng ating chamber para malilinis natin yung mga carbon na naiiwan, yung mga residue ng ating used oil. Yan, mga carbon na lang ito. Hindi pa nga tayo naglagay diyan ng papel, lalo na kung naglagay tayo ng additional na mga papel. Ang ginamit ko lang diyan ng kindler gas. Ayan, oh. May nabubuong carbon sa loob pagka gumagamit tayo ng used oil or kalandi mantika. So from time to time dapat tinatanggal yan o nililinis. So yan ang mga carbon na natira. Anyway, magiging carbon lang naman yan kapag totally na drain na yung langis. So ayan ang huling buga niya. Okay, so wala na talaga. Tumagal din. Okay, so shutdown ko na yung ating pinaka kasi wala na. Okay, so nakita niyo ang performance ng aking gawang chamber tsaka nozzle. So para sa akin yung nozzle na yon, okay na rin. Pwede na i-mass production. So, satisfied din ako sa performance ng nozzle na yun. Okay na yun. So, naisip ko kanina, yung una,
puputulan ko ito kasi bumabangga rito ng 1/2. Yung ating pinaka blue flame na sumisirit sa ibabaw. Bumabangga sa ating pinaka chamber. Pero nung sinasalangan ko naman ng kaldero, ng kaserola, parang okay naman. So nagbago uli isip ko. Hindi ko muna siya puputulan. Lalagyan ko muna siya ng patungan ng kaldero. Then pagka ang lumabas ay talagang solid na blue flame na, at is na yan. Hindi ko na yan lalagyan ng, hindi ko na puputulan. Hindi ko na rin lalagyan ng curve o paumbok. So, pwede ko nang i-mass production yung ganitong klase ng mga kalandamanti mantika. So, may reference na uli ako. Kung gusto ko ganito kalaking puwersa o ganito kalaki yung apoy, so yun ang gagamitin kong nozzle. So, hindi na masyadong mahirap kasi meron na akong mga references sa paggawa ng ganitong klase ng mga kalan ni mantika o reduced oil kalan. So, ang susunod nito yung paggawa na lang ng pinaka-patungan ng kaldero, then yung lagayan niya yung tangke para mas madaling gamitin. I mean, naka-ready na yung naka-built-in na yung kanyang pinaka-tangke. Dito ko ilalagay yun sa lugar na ito. Then itong blower na medyo babawasan ko pa kasi masyadong mahaba. So anyway, ano lang naman ito, prototype o sample. Kasi ang talagang inaano ko rito, yung inaalam, yung tamang nozzle, paano ako makakapag-produce ng magandang nozzle. Tapos itong ating daanan ng mantika. So, ganyan na lang ang ginawa kong itsura. May bender ako ng tubo, kaya okay lang. So, hindi na ako mag-welding. Binebend ko na lang yan dun sa aking ultimate bender, sa aking ginawang ultimate bender. Then sa ating daanan ng hangin, ito, medyo itinaas ko ng konti yung level. Nakataas lang siya ng mga siguro 10 degrees. Yan. Hindi ko na siya nilevel kasi may chance na kapag ka nag-overflow yung mantika, yung ating used oil, magbabaybay sa ating daanan ng hangin. So papasok sa ating blower. So sayang naman. So yung isa kong blower medyo sinawing palad yun. Pero gumagana pa rin. Kaya lang may mga mantika na sa loob. May mga used oil na. Okay, for the meantime, hanggang dito na lamang muna uli. Maraming salamat sa pagsama. Nakita nyo kung paano mag-perform ang aking bagong gawang kalandi mantika. Okay, so ima-mass production ko na ito. Pwede nang mag-mass production kasi may reference na. So madali nang gayahin at hindi na masasayang yung mga pagod kasi nga proven na nakita na natin ang performance. Nakita ko na kung anong performance na ito. So ready for mass production na itong ganitong klase ng kalan. Ang design ko na ito pang heavy duty ito, pang malakihang talyase o kaldero. So sana nagustuhan ninyo, nakapulot kayo ng idea. At sana huwag kayong magsasawang sumubaybay pa sa aking channel. Okay, so ganito ang naisip ko mga nozzle, puro detachable para madaling magpalit. Just in case na gusto natin ng ibang nozzle, ibang apoy ang gusto nating i-produce, pwede. So hindi na ako magpipix ng nozzle kasi pagka nakapix ang nozzle, nakapix na rin siya sa isang chamber, hindi na mapapalitan. So unlike na ang nozzle ay detachable, pwede tayong magbago ng mode. Ibig sabihin, pwede tayong mamili ng apoy na gusto natin. Kasi based on my experience, nakakapag-produce ako ng apoy na malakas ang puwersa, paitaas, horizontal, yung malumanay lang. So depende yan sa klase ng ating nozzles na ating ginagawa. So maraming salamat ulit sa pagsama at sa mga bagong subscribers. Salamat hanggang sa dulo pinanood ninyo kung ano ang performance ng bago kong gawang
used oil na kalan. So maraming salamat. Abangan nyo pa yung susunod na update na gagawin ko rito. Until then,